Hindi naman, bubuhayin. Bubuhayin ng anak ang sinumang nais niyang buhayin. Hindi humahatol kanino man ang ama. Ibinigay niya sa anak ang buong kapangyarihang humatol upang parangalanan lahat ng anak tulad ng kanilang pagpaparangal sa ama. Ang hindi nagpaparangal sa anak ay hindi nagpaparangal sa amang nagsugo sa anak. Sinasabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na siya hahatulan kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tandaan ninyo, darating ang panahon, ngayon na nga na maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos at ang makinig sa Kanya ay mabubuhay. Ang Ama ang may kapangyarihang magbigay buhay at ang anak ay binigyan niya ng kapangyarihang magbigay buhay. Binigyan din siya ng kapangyarihang humatol sapagkat siya ang anak ng tao. Huwag ninyo itong pagtakhan sapagkat darating ang oras na maririnig ng mga patay ang kanyang tinig. Sila'y muling mabubuhay at lalabas sa kinalilibingan nila. Lahat ng gumawa ng mabuti ay pagkakalooban ng buhay na walang hanggan at lahat ng masama ay parurusahan. Mga saksi para kay Jesus, wala akong ginagawa sa sarili ko lamang. Humahatol ako gayon sa sinasabi sa akin ng Ama, kaya't matuwid ang hatol ko. Hindi ang sarili kong kalooban na aking sinusunod, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Walang sinuman ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinuman ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya. Glory to God, glory to you, Jesus, glory to you, Holy Spirit. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So mga kapatid, napakinggan po ninyo ang mabuting balita. Ngayon po talagang lantaran na haharapin ni Kristo ay ang mga akusasyon sa Kanya. Kasi medyo hindi nila nagustuhan yung ginawa ni Kristo kasi sabing ganon, aba nilabag niya na ang araw ng pamamahinga at ipinapantay pa ang kanyang sarili sa Diyos at sinasabi niyang anak siya ng Diyos. Ayan, ngayon pakinggan natin, ano ba ang nakapaloob dito? Ano bang aral na gustong iparating sa atin nitong ebanghelyong ito? At ibabalik ko sa inyo muli si Sister Myrna. Sister Myrna, anong masasabi mo? Tunay nga po na sinasabi ng ating Panginoon na kung paano daw po tayo titingin sa ating Diyos na buhay, sa anak niya na kung paanong, sabi nga, tumingin tayo sa Kanya na nagbigay buhay para sa atin. Na kung paano nagsakripisyo siya sa atin, sa mga kasalanan ginawa natin, pinagkaloob na ating Panginoon ang Kanyang buhay para tubusin niya ang ating mga kasalanan sa sanlibutan. Nasabi nga ngayon pong Kwaresma, kailangan magbigay tayo sa ating Panginoon at humingi ng kapatawaran sa mga nagawa nating mga pagkukulang at pagkakasala upang sabi nga makasama tayo ng ating Diyos sa buhay na walang hanggan. Na tunay nga po na bilang sharing, sa layo po ng aming pinanggalingan, niloob po ng Panginoon na makarating kami dito. Dahil sabi nga, parang nagbantulot pa po ako dahil na tunay nga po na sabi ni Sister Felicitas, nag-text daw po siya na kami po ang host dito sa May Paho. Ngayon po, nag-text po ako kay Sister Beso at kay Sister Aninya na kami po ang mag-host dito sa May Paho. Na tunay nga po na dininig naman ng ating Panginoon. Nagbigay po agad sila ng pagtamo sa akin na sabi niya, sige, sasama kami. Kaya pupurihin po natin ang ating Panginoon dahil talaga napakadakila niya.
Bagamat sa layo po na aming pinanggalingan, nandito po kami. At sa pagrurosaryo ko po kaya na doon sa, sa aming sinakyan na bus, sabi ko po, Lord, gabayan mo po kami sa pagpunta namin sa Caloocan na kung papaano kami po ang sasalang doon po sa radio. Nandito po at binigyan po naman ng Panginoon ang aming mga kahilingan. At nananalig po kami sa ating Diyos na buhay. Na sa pag-uwi po namin, bagamat kami gagabihin din po, nandoon po yung gabay at patnubay niya na makararating kami na maluwalhati sa aming pinanggalingan. Kaya po maraming salamat sa ating Diyos na buhay at sa lahat po ng aking mga kasamahan at doon po sa mga tigamatang tubig, yung Sister Felicitas Cruz. Hanggang doon lamang po at maraming salamat. Amen. Okay ko at palakpakan natin ng Panginoon. Salamat po. Maraming salamat. Pero nyo, galing pa ng matang tubig. Hindi po ano yan, sa bukid po yan. Mahayo ako nung araw dun eh. Ang hirap doon talaga. Siguro mahal ngayon yung tricycle. Okay. Bueno. So napakaganda naman po, no? At sino isusunod natin? Si Sister Anemia. Aninya Venus. Okay? Sister, paano mo kaya maikukunik itong ebanghelyo sa buhay mo? Paano mo maiugnay? Okay? Ayon sa pangunawa mo. Isang magandang hapon po sa ating Diyos na buhay, kay Mama Mary, at sa inyo po lahat na nakikinig dito sa ating pong gawain ito, lalo na sa aming coordinator, Sister Felicitas Cruz. Ako po, sabi ko nga po, napunta po ako sa gintong gawain, na sabi nga, maraming problema at pagsubok na bago kami nakarating sa ganitong gawain. Nasabi ko nga na maraming problema sa naging sa pag-aaral ng aking mga anak. Hindi ko alam kung saan kami kukuha ng mga pinansyal. Pero napakabuti po ng ating Panginoon dahil po marami po siyang kinuha ng tao na patuloy kami na tinutulungan upang makapagtapos po silang lahat. At hindi po dito natatapos yung pong mga pagsubok at problema hanggang sumusunod ka sa ating Panginoon. Sabi nga, yung pagsunod mo nandoon po pa rin pala yung mga pagsubok at problema na hindi po natin maiwawala sa ating buhay. Pero sabi nga, kailan lang po, sinubok naman po ako ng ating Panginoon dito sa kasakitan po ng aking apo na kailan lang noong karaan linggo na bagamat nagbababa kami ng Mama Mary na tuwing araw po ng Sabado, na hindi ko po akalain na itong Mama Mary pong na ito na hindi po naman sa akin naka-assign na mapanik. Pero ako po talaga yung nagkusa na sa akin mapunta. Kaya po pala gano'n, may pagsubok na darating. Na sabi nga, doon po ako pinalakas ng ating Panginoon. Na isang gabi po, na tumawag po yung anak ko, na talagang doon po pala yung nagkonbusyon yung apo ko at itinitirik na po yung mata. Noon dinala po sa bahay. Sa bahay po dinala, imbis po sa ospital sa amin dinala. Pero napakabuti po ng ating Panginoon sa pagkakataon pong iyon, nando doon aming Mama Mary. Na sabi ko nga, ito yung gumabay at pumatnubay sa amin. Na patuloy niyang, sabi, pinalakas yung loob ko na imbis na tayo wala na kung ano iisipin natin o tayo maguguluhan. Pero ang banal na Espiritu Santo ang siyang gumabay sa akin na patuloy na may bumubulong sa akin na huwag kang matakot, huwag kang mabalisa. Hindi maaano ang iyong apo. Pero ito po'y pinanindigan ko po at hindi po ako natakot na sabi ko nga, bagamat nagdidiliryo yung aking apo, pero patuloy akong nananawag sa ating Panginoong na ipagkaloob yung kagalingan. Sa patuloy kong pananalangin, doon po talagang pinatingnan po ng aking anak. Hindi po siya na-ospital o ano paman. Bagkos sa center lang po siya dinala. Pinagkaloob na po ng ating Panginoon. Una, ating Panginoon na nagpagaling. Pangalawa po yung mga doktor na yan. Amen. Pero sabi ko nga po, maraming po salamat sa iyo, Panginoon, sapagkat darating pa lang yung problema, nandiyan na po yung tulong ng ating Panginoon. Ilang po at maraming po salamat. Thank you. Maraming salamat, Sister. Alam nyo, speaking of problema, kung wala ka ng problema, yan delikado. Oo. Ang taong walang problema, delikado yan. Saan ka na? Simenteryo. Wala nang problema doon eh. Pero hanggat naririto ka pa, sabi nga nila, hanggat nakatapak ka pa sa lupang ito, marami kang problema. Minsan daw, meron daw isang ina nagreklamo, Lord, wala na akong magagawa talaga. Punong-puno na ako ng problema. Nakaluhod siya sa harap ng crucifix. Punong-puno na ako ng problema. Wala na, suko na ako. Lord, suko na ako. Kung bakit daw nagsalita yung crucifix, suko ka na, kawawa ka naman. Baka malunod ka yan sa problema.
Anong gusto mo? Ikaw kaya dito, ako dyan sa problema mo, natauhan daw yung isang nanay. Oo nga pala, Lord. Sorry, Lord, sorry. Yan, matuto ka. Sabi no. Kaya yung mga tao mga naghahangad ng walang problema, pag nasa pansyon ka na, wala ka ng problema. Pero hanggat naririto ka pa, alam mo ba yung problema, nakapagpapabanal yan. The moment na inatake ka ng problema at nabigyan mo ng solusyon, it is because sa pamamagitan ng Holy Spirit, hindi ka pinababayan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Glory to God. Okay. Meron na akong tanong sa iyo, kapatid. Nung magsimula ba ang Kwaresma? Pagyan mo mabuti nung magsimula ang Kwaresma, ano yung 3 bagay na tinukoy po doon sa banal na kasulatan na kung saan ito po'y talagang minamaster ng mga Hudyo. Ano sa palagay mo? Yes. Pakinggan na po niyan si Sister. Sige. Sister Jolita Samonte. Alam mo kung ano? Una. Ang una doon is panalangin. Pangalawa is almsgiving. Ang pangatlo is fasting. Kasi pag ikaw madasalin, sabi nun, nakakunikta ka talaga sa Lord. Amen ba? Now, dahil sa ikaw ay gusto mo magambag, gusto mo magkaroon ka ng may ugnayan ka sa iyong kapwa. Paglilimos, di ba? Natatandaan nyo yun, Ash Wednesday? Yun. Kung tawag nyo dito, tripod. Na ikatlo, yung fasting. Yan ang ginagawa ng ating mga kapatid niyan sa Silang Cavite. Pag nagpapasting ka, tinuturuan mo sa sarili mo. Ikaw, sister, paano mo ini-educate yung sarili mo base sa Ebanghelyo? Go! Isang magandang hapon po sa ating Diyos na buhay, kay Mama Mary, sa ating pong elder po ngayon, bagamat po wala si Brother Ting, Brother Marcelo, at hindi po sa mga kasamahan po ninyo, gandang hapon. At doon po sa aming pinakamasipag at pinakamabait na coordinator, Sister Felicitas Cruz ng Matantubig. Magandang hapon po. Ako po, bilang pag-share po ngayong hapon na ito, ako po ay tinawag na ating Panginoon. Sabi ko nga po sa napakadaming problema at pagsubok din po. At natatandaan ko po, nung bago-bago pa lang po ako na sumasama ng Soldiers of Christ, si Brother Marcelo po, yung elder po na nagpupunta sa amin sa bukid, sabi nga po napakalayo. Talaga pong time na yon, kaya po ako sumama ng Soldiers of Christ. Sa pakiramdam ko po, wala na akong inaasahan. Sabi ko nga po, suko na po ako sa dai kong mga problema, pagsubok, kaguluhan, kasakitan. Pero tunay nga po na, sabi ko nga nung una, subukan ko nga na sumama ng Soldiers of Christ. Tingnan ko nga kung ano ba yung mga panalangin na pwede naman palang ibigay ng ating Panginoon yung solusyon. Tunay nga po ako ngayong hapon na ito, nagpapatotoo sa inyong lahat na lahat po ng aking mga panalangin nagkaroon po ng kasagutan. Amen. Sister, matanong lang kita, no? Gaano ka nakatagal sa Soldiers of Christ? 12 taon na po ako. Matagal na rin, ano? Opo. At doon sa pinaglilingkuran mong peggery, gaano ka nakatagal doon? Ay, hindi po ako yun. Hindi ka ba? Sino ba naglingkod doon? Si Sister Elad po yun. Sister Elijah po yun. Ako po yung kung natatandaan nyo, nung bago-bago pa po kayo nung ako po yung may anak na kinder pa lang. Yung po kinder, yung bunso ko. Opo. Na, High school na? ngayon po, may apo na po ako doon. Uy! Oh. The Kaya nga bilis po, naman, ano? yun ang aking pinapatotohanan po na sabi ko, yung apo ko po na yun ay sabi ko nga, patay na. 1 taon kalahati po yung aking apo na nagkumbulsyon po, namatay na siya gabi po. Pero tunay nga po, nung time na yun, nandun sa amin ng Mama Mary, talaga pong nagpara akong luka. Inaamin ko po. Talaga pong, nung nakuha po yung aking apo, na sabi po dadalhin sa ospital, sinayaw ko po si Mama Mary. Nasa pag-aakala, sabi ko po, sa oras na to, patawarin mo ako, Panginoon. At bigyan niyo po ng panibagong